1,000,000% ay hindi maaareglo si Inday Sara. Hindi nila maaareglo si Inday Sara Duterte. Yan ang sabi ni Congressman Toby Tiangco. Hindi nila maaareglo si Inday Sara 1,000,000%. Bakit nasabi ng isang Toby Tiangco? Panoorin muna natin yung interview ni Toby Tiangco, mga kababayan, 2 days ago. Tingin nila maaareglo nila pero si Sara, sa tingin nila, hindi nila maaareglo. Kahit, maging totoo tayo, kayo paano ba kayo mag-isip? Sa tingin nyo ba, maaareglo si Sara o hindi? Kayo tatanungin ko, definitely no. Di ba sir, parang passing judgment naman yun sa ibang tao na pwedeng ma-elect din na presidente? Siyempre, I'm entitled to my opinion. Opinion ko yun eh. Kahit kayo naman, may opinion kayo eh. Di ba kaya nga tinatanong binabalik ko sa tao? Si Sara ba pwedeng areglohin? Tingin ko hindi. Hindi talaga nila maareglo yan. Pwedeng areglohin o hindi. O kahit hindi areglohin, pwede bang pakiusap? Ang pinag-uusapan kasi dito, mga kababayan, kaya sila yung mga congressman na nagigipit kay Sara para talagang ma-impeach siya, takot na takot sila na maupo si Inday Sara o ma-elect, di ba? Dahil nga magkakasabwat sila dito sa flood control money na pera ng bayan na ninakaw ng mga bangag at syempre, alam niyo naman na kinabang ang mga senatong at mga congressman at kung sino-sino pang mga involved. Tuloy natin, sinabi ni Tiangco. Ano mas magandang ko? Kaya nung pakiusapan. Kunyari sir, Kasi ang question, bakit ngayon wala pang nananagot? Di ba? Bakit ngayon wala pang nananagot? kunyari lang Wala sir, pa nananagot kasi ang mastermind nga si Bangag. I think kasi itong si Toby Tiangco, hindi naman siya talaga direct na kamag-anak ng mga Marcos Romualdez Araneta, yung asawa lang niya. At this point in time, mukhang sincere naman siya at meron siyang independent thinking and opinion para sabihin ito sa atin. Ngayon, tingnan natin yung sinabi ng reporter. kunyari lang, Lenny Robredo, or Kunyari lang, di ba nanalo yan? na yung mga medyo na matunog eh. Do you think pwede silang na-regulate or pakiusapan? Ay, alam mo, I don't want to pass judgment. Eh kasi parang sinasabi ng reporter ang dating sa akin na bakit sinasabi lang ni Tiangco na si Inday Sara ay hindi pwedeng areglohin. So parang ibig bang sabihin, bigay siya ng example si Robredo at saka si Erich Sylvester na ibig sabihin ba sila ay pwedeng areglohin. So smart naman yung kanyang sagot. Ito. Pero hindi lang naman sila mag-isa ang magdidesisyon dyan. Di ba? Di ba? Hindi naman sila mag-isa na magdidesisyon dyan. Anong tinatanong mo ngayon? Bakit ngayon wala pang nangyayari? Na-areglo ba yung gobyerno o hindi? Di ba? Oo. Ang problema lang kasi, hindi lang siya ganun ka-brutal na kondinahin yung mga bangag. Kasi sinasabi niya dito, hanggang ngayon, naareglo ba ang gobyerno? Bakit hindi na panagot? Eh paano nga naman mapapanagot si Satanas mismo, si Sandro Marcos, yung pinsan ng asawa niya, at saka si Bangag, ang mastermind na pinangalanan ni Zaldico. Kasi Zaldico nga lang yung dinidiin nila at yung mga ibang mga putyo-putyo na sangkot dito. Yun ang gusto nilang, yun ang mga na ikulong nila nang hindi man lang iniimbestigahan o ipinapatawag dito sa Blue Ribbon Committee nga. Etong si Bangag, etong si Martin Romualdez, itong si Sandro Marcos na paulit-ulit na pinangalanan ni Zaldico na nag-deliver siya ng pera. Tuloy natin yung interview ni Tiangco. Malambot ba o hindi? Di ba? Kung lumalambot na ba yung gobyerno. Ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila ma-areglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo ma-areglo. Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito, sigurado, hindi nila ma-areglo. Alam ko yun at alam nila yun. Okay. Alright, so yun mga kababayan. 1,000,000% ay hindi maaareglo si Inday Sara. Ayon kay Toby Tiangco at hindi na kay Toby Tiangco, alam din natin yan na talagang yung mga statement ni Inday na hindi niya talaga palalagpasin. Pag siya naging presidente, kailangan managot ang mga sangkot sa flood control na ulit-ulitin natin na nagpapahirap sa bawat Pilipino. Ang nakikita ko dito kay Toby Tiangco dahil I believe diyan bumoto doon sa speakership ni Tambalos Dos at marami namang lumabas na talagang hindi na siya nag-agree
Zaldi dito sa kay Martin Romualdez. Pero ang hindi nilang nagagawa ay yung boljakin ng todong-todo si Sandro Marcos, si Bangag, si Lisa Tanas. So hindi pa buo. Kaya dapat kung talaga magsasalta siya tungkol dyan sa kinasasangkutan ng mga masterminds, ng mga nakinabang na sinasabi niya nga na ang konteksto kasi ng sinabi niya na hanggang ngayon wala pang napapanagot o hindi napapanagot yung mga malalaki, mga tao, mga sindikato. Pero kung sa mga nakaraang interview niya, talagang noon, talagang tinututukan niya or pinupush na si Zaldico. Ang pauwiin, managot, ganyan, huliin, ganon-ganon. Pero ang kulang lang sa kanya, kung sana dikdikin niya ng pinong-pino yung pinsan ng asawa niya. Alam niyo naman tayo ay mahirap na kasi magpabudol muli. Mahirap na magtiwala. Kasi kung magsasalita ka ng katiwalian, ng bangag na administrasyon, like ako, sabi ko nga, dati nating kakampiyan, nabudolan tayo. Pero ako todong-todo. Walang filter. Lahat ng pwedeng ilabas, ilalabas. So dapat itodo mo na, Toby Tiangco, ang lahat ng nalalaman mo. It's the same thing na panawagan natin sa mga taong nakakaalam na kung ano yung nalalaman nila, di ba? Katulad ni Zaldi, itinodo niya ng bonggang-bongga, pero for sure, may mga ilalabas pa yan. Katulad na, di ba? Una, nagsalita si dating Congressman Zaldico. Yung tungkol nga doon, siya ang nagbigay ng testimonya, yung tungkol sa maleta. Although, ako ang unang nagsalita niyan na nagbibigay ng pera, kasabot yung ICC, ganyan-ganyan. Nilabas na rin ng 18 Marines. Napakaganda na ngayon laban. Kaya nga ngayon, yung pinag-uusapan nilang impeachment laban kay Inday Sara, talagang 1,000,000% na ito ay political motivation nila para nga si Inday Sara ay masira nila, hindi na makakampanya, masiraan ng loob o kung ano man ang gusto nilang gawin. Kasi nga, gigil na gigil sila kay Sara Duterte dahil sa kabila ng paninira nila ay minamahal pa rin ng taong bayan. Nakita nyo naman, di ba, yung mga tricycle drivers, sigaw ng sigaw. Duterte, nagbigay ng kakarampot na ayuda si Bangag, pero ang sigaw Duterte. Pumunta si Bangag sa elementary school or elementary and high school. Pumunta siya doon, nagpa-optics na naman siya. Tignan mo yung mga bata doon na mga estudyante, di ba? For sure, inutusan yon ng ng mga teachers na pagdating yung Bangag na presidente, magsigaw-sigaw kayo. Pero ang totoo, well, when you talk about ang mga batang yun, hindi naman botante yun, di ba? Nautusan lang yun. Siguro sinabi ng teacher, magsigaw-sigaw lang kayo ng bonggang-bongga para in respect sa Bangag na presidente. Ang katotohanan, kahit anong optics ng Bangag, kahit anong utos sa mga paslit na mga batang minor de edad para magsigaw-sigaw, maghayay-hay, para kunyari, gusto-gusto pa ng tao si Bangag Jr., hindi maikaila na itong issue sa flood control, ang mastermind ay si Marcos Jr. Kaya sinasabi ni Toby Tiangco na 1,000,000% sigurado siya na hindi maaareglo si Inday Sara. Kaya ganito na lang ang pagpupush, ang pag-double time ng mga NP-aligned, ayan sila de Lima, ayan yung mga asong julul dyan sa Kongreso para nga i-impeach si Inday kasi alam natin na hindi maaareglo at mananagot sila at pag minalas-malas sila, yung sinasabi natin na joke-joke lang na sana magkatotoo, na kapag nagkaroon ng parusang bitay sa Pilipinas at ito ay maging retroactive, di ba? Dapat nga BOPIS Kapag si Inday Sara ang naging presidente, gagawin silang BOPIS or sisig. So sinasabi lang ni Tiangco sa interview niya na hindi pwedeng ma-impluwensyahan ng Inday Sara at hindi dapat itong issue sa flood control ay pagtakpan. Kasi pinagtatakpan ng gobyerno ni Bangag. Tiyan mo yung ICI niya, di ba? Anong nangyari dyan? Tapos na. May naipakulong naipakulong ba siya? Naipatawag ba si Sandro Marcos? Pumunta doon, nagdrama-drama, pero executive session chucho. Ganon din si Tambalos. Ito'y kasinungalingan lahat na para lang masabi na may ginagawa na aksyon ang Bangag na administrasyon. Maganda yung mga katulad ni Tiangco na dati nilang kaalyado na ngayon nagsasalta, pero kulang pa rin. Kasi dito sa statement niya, ang kanyang pinupunterya, yung mga kongresista na kaya pinupush yung impeachment, na natatakot sila pag naging presidente si Inday Sara, hindi nila maareglo. Pero na-miss ni Tiangco na kung bakit merong impeachment. Sino ang nasa likod ng impeachment? Ang nasa likod ng impeachment, yung pinsan ng asawa niya, di ba? Yung Bangag, Martin Araneta Romualdez.
Yan. Ang ibig sabihin, Marcos, Araneta, Romualdez, at lahat ng mga kasabwat nila. Kasi nga walang investigation laban sa mga mastermind. Itong sa 18 Marines slash soldiers, ano dyan, sila pa yung iniipit. Eh makikita mo may mga ebidensya, may mga videos na may mga maleta na may dineliver sa bahay ni Kimbo. May dineliver sa bahay ni George Garcia. May dineliver sa Ilocos kay Sandro Charis, di ba? Kay Bangag, kay Lisa Tanas. So eto yun mga kababayan. Ang konteksto ng sinasabi ni Tiangco na yung mga kongresistang ito, takot sila. Kaya pinoprotektahan nila yung kanilang mga sarili in the future for 2028. Kasi kung hindi nila gagawin na i-impeach o gawa ng paraan na ma-impeach si Inday Sara dyan sa House, although meron pa tayong sa Senate, for sure, hindi makakalusot yan. Di ba? Sa Senado, but we'll see kung anong kaletyan pang gagawin na. Yun ang ibig sabihin ni Tiangco, mga kababayan, takot na takot sila. Kaya wala nang ibang nilalaman ang mga balita diyan ang mga bayarang mainstream media na tumanggap din ng maleta tungkol sa impeachment ni Inday Sara. Kasi ipinapakita mismo na itong si Tiangco na nagsasabi na walang nangyayari sa pag-imbestiga dyan nitong flood control na yun. Walang napapanagot na mga malalaking tao na mga mastermind kasi nga ang mastermind ay ang presidenteng adictus magnanakaw at bangag at ang kanyang pinsan na Speaker of the House na isa ring lumaki sa pagnanakaw. So nag-iingay si Tiangco na para pag-usapan itong issue na ito, sana itong flood control na ito. Pero nakikita naman natin na nagsalita na nga ang 18 soldiers. Pero ginigipit pa ng NBI, di ba? I think pumunta sila, one-on-one nila yung mga testigo. So, imbis na i-one-on-one nila, magpatawag na kaagad sila ng investigasyon kasi at stake dito, ang pera ng bayan. Ang patuloy na pagnanakaw ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., ni Tambaloslos, ni Sandro Mark, pero ang ginawa, ginigipit pa ang mga testigo o yung mga whistleblowers. At sila pa ang hinahanapan ng ground, hindi na yan sila, mga expelled, officers or whatever, mga dahilan. Sabi nga natin, hindi usapin kung expelled sila o active sila or what. Ang kinitignan dito, yung substantial evidence na kung saan nag-deliver sila ng mali-malitang pera. Yan ang punto de vista dito ni Tiangco at punto de vista natin. Kaya nga lang, sabi ko, dapat durugin niya. Itong si Bangag Jr., si Lisa Tanas, hindi niya mapangal-pangalanan. Alam naman ni Tiangco kung sino ang demonyo sa gobyerno, mag-asawang yan. Parang silang demonyo. Pero alam niya, yun lang yung kulang. Kasi nalilihis, ang nalilihis kay Zaldico, si Zaldico lang madalas niya pinapangalanan, at ito yung mga kongresista na ito, di ba? Anong impact nito sa atin? Maganda na nagsalita siya pero kulang pa rin. Ang impact nito, sana talagang gurgurin na. Lahat, diba? Sabi ko kung may bitay, gurgurin na. So ngayon, ang naging perception ng public ngayon na nakikita natin sa kanyang statement na talagang walang ginagawa itong Marcos Bangag administration na ito. At sinasabi, kung pakikinggan mo sinabi ni Tiangco, yung perception mo na talagang naging pagkuntsabahan ang Congress at ang Bangag administration. At si Tambaloslos kasi nga painit na ang 2028. Marami nang nagsisip-sip kay Inday Sara. Marami nang yung iba naman talaga supporters ni Inday Sara. Maraming iba lumilipat na ng ibang bangka, yung mga ganon. Kasi alam nila natutuluyan talaga sila kapag sila ay napatunayan sa mga kinasasangkutan nila na pagnanakaw not only sa flood control. I think magiging iba ang ating landas kung si PRRD nung time niya nagkaroon ng ibang landas ang Pilipinas. Nakita niyo naman yung kanyang approach sa kanyang war on D. Naramdaman ninyo. I think yung kay Inday magiging lethal sa kalaban ng bayan. When I say lethal, talagang kung kay Pangulo Duterte naramdaman natin yung talagang yung kanyang willpower to eradicate these people, yung mga polboronic. I think kay Inday is talagang mas malupit. Kasi nakita sobrang sakit yung idinulot kay Sara. Yung pambubudol sa kanya, pambubudol sa taong bayan na ibangon ang Pilipinas. Kahit anong ginagawa natin, i-pressure natin yung mga hayop na yan, si Lacson, si Soto, diyan sa Senate na yan. Nakita mo naman na talagang kakampi ng mga bangag. Kaya nga ilan ang maleta kasi na-implicate din tong dalawang ito. Ilan ba ang mga maletang natag
tinatanggap ng mga ito. Kung bakit ayaw ipatawag si Bangag, si Lisa Tanas, si Sandro Marcos. Dapat yan ipatawag yan dahil sila yung nababanggit na may mga proof na mga ebidensya na nahinatiran sila ng maleta. At for sure, I think sabi pa nga ni Attorney Baligo, dahil yung iba, pinalalabas sila na AI o kasinungalingan. Ganun naman talaga yung optics ng mga bangag. Na kapag naglabas ka ng ebidensya, sasabihin AI, ganyan-ganyan. So tama sabi ni Baligo, yung mga pictures na yan or mga videos, may mga metadata yan. Yun yung information ng mga letrato, kung saan kinuha, kailan, anong ginamit na gadget, ganyan. Hindi mo pwedeng sasabihin mo lang AI yan, di ba? Kaya kung thorough investigation, kung iimbestigahan lang talaga ng matinong gobyerno, which is wala tayong matinong gobyerno, itong mga whistleblowers na ito, sigurado tayo, si Bangag ay nabitay na yung mga nailubog na sa kumunoy yung mga hayop na yan. Yung ingay ni Tiangco na kung may tinatago ka about flood control involvement mo, sabi niya, matakot ka na ng bonggang-bongga dahil hindi ka sasatoy ni Sara at hindi siya maaareglo. Kaya ito, patuloy ang kanilang paggawa-gawa ng kwento, paggamit ng mga kidnap for ransom, okay, na nakakulong na si Madriaga, na dinidikit kay Sara na sinasabing tao ni Sara, recently nagsalita si La Chica, si Colonel, Colonel General La Chica, na sinasabi niya, walang katotohanan ang sinasabi ni Ramil Madriaga, naging part siya ng opisina ni Inday Sara o kung anumang reaksyon. Kasi di ba may mga nilalabas ang kalaban ng bayan, ang mga bangag, ang mga trolls, ang mga NPA tungkol sa greetings ni Inday Sara dito kay Ramil Madriaga. Alam nyo, kung dikit sila, tingnan nyo na lang yung logic. Kung magkadikit, kung magkakilala si Inday Sara at saka si Ramil Madriaga, bakit kailangan pang magbasa ni Inday ng paper na nakasulat yung pangalan ng Ramil Madriaga? Ibig sabihin, hindi niya kilala. Kasi may nagbigay sa kanya ng papel na, ma'am, ayan po ang babatiin ninyo. Ayan po yung taong yan, batiin niyo po, nagpapabati. Kasi kung kilala ni Inday Sara yan, alam niya sa utak niya, di ba? Oh, happy birthday, Maharlika. Okay, thank you for da-da-da-da-da-da. Oh, thank you, Ramil Madriaga. Hindi niya na kailangan ng ganito kung magkakilala sila. Bakit kung kilala ni Inday si Ramil Madriaga personally, hindi niya na kailangan ng papel o kodigo para batiin ito. So yan syempre ang narrative ng mga bangag. Sirain ni Inday Sara, kaya ako hindi lang 1,000,000% na hindi maaareglo si Inday Sara. Kumbaga, maghahalo ang balat sa tinalupan, sabi nga nila, papanagutin ang mga may kasalanan. Dapat dahil talagang tama. Walang areglohan. Dapat magkaroon ng Executive Order number 1, Day. Ano yon? Kunin mo na Executive Order number 1 ko, Day. Lahat ng mga kawatan, ishoot lahat sa bangin. Dahil ngayon ay kanya-kanya ng ligtas at panggigipit sa'yo. Alam naman natin yan. Kung kaya mag-ingat ka, alam ko, gugurgurin ka ng mga hayop na yan. Naging statement mo naman yan. So, mag-ingat ka, VP Sara, dahil ikaw lang ang inaasahan ng taong bayan na mapanagot si Bangag Jr., si Lisa Tanas, si Sandro Marcos, si Martin Romualdez, si Amina Pangandaman, at lahat ng mga kasabwat nila, si Lucas Bersamin, si George Garcia, si Dilima, si Tulfo, kung sino-sino pa, si Trillanes na Talawan, at mapanagot lahat ang nagkanulo kay President Duterte. Si Torre, lahat yung mga hayop na yan, si mga Remulla, lahat sila panagutin mo, Day, kasi yun ay makakapagbigay ng kaalwanan sa taong bayan at ipasuka mo lahat ng ninakaw nilang pera. Dapat maibalik ang pera ng bayan. Huwag ka magpaareglo ever dahil sila ang mga makasalanan sa mundong ito na binaboy ang ating bayan dahil inubos na ng bangag ang pera, dinala na sa iba't ibang panig ng mundo at ang bayan natin ay hirap na hirap. Ako, malakas ang aking paniniwala kay Vice President Sara Duterte at mag-a-agree ako sa sinabi ni Tiangco na 1,000,000%, for me 2,000,000% ay hindi magpapaareglo ang ating VP Sara. Kaya let's continue to pray for her safety kasi umiikot na ang mga buli ng mga kawatan, lalo na yung buli ni Bangag at ang ilong ni Bangag na umaagos na ang kanyang jutak dahil sabog na ang ating bayan dahil meron kayong sabog na presidente.